Sa usaping kalamidad, isa ang Pilipinas na nakakaranas nito at maraming Pilipino ang apektado. Kaya naman bukod sa paghahanda ay kailangan din nating maging matalino sa pag-aaral patungkol dito sa tulong ng isinagawang Climate Talks Manila. Panoorin po natin to. Ang Pilipinas ay isa sa itinuturing na vulnerable country kung saan tinatayang 20 bagyo ang tumatama dito. Nakapaloob din ang bansa sa Pacific Ring of Fire na siyang prone sa mga lindol, volcanic eruptions at tsunami. Sa paglipas ng panahon, mas tumitindi ang epekto ng climate change. At dahil sa mga sakunang ito, marami ang naaapektuhan at kinakailangang mapag-usapan ng bawat sektor. Kaya naman patuloy na isinasagawa ang Climate Talks Manila na pinangungunahan ng German Embassy dito sa Pilipinas. Sa katatapos lamang na Climate Talks ay binigyang diin ang pagpapaigting ng edukasyon para mapalakas ang climate resilience ng bansa. We talked also with teachers, we talked people from DepEd about what to do in the education sector to make climate change more aware and to make people aware how to react to climate change. So I think it was a very important contribution. I believe that as a teacher, we really have to go with not only in the curriculum but also outside, like in the community, to be an active volunteer when it comes to different programs so that the curriculum about climate change will not only stay in the classroom but it will be outside in the community. Sa dumaang kalamidad, tinatayang 442 pampublikong paaralan sa buong bansa ang ginawang evacuation center sa gitna ng malawakang pagbaha. Tinuturing na pansamantalang solusyon sa pagbibigay ng ligtas na lugar na nakakaepekto din sa edukasyon ng mga kabataan. Every single class suspension because of typhoons or because of the heat waves, it highlights that the educational sectors here in the Philippines is not yet properly refined or equipped to deal with these kinds of situations. Like there are, of course, multiple solutions such as online mode of learning or even modular, but sadly, there is a lack of facilities and there's also lack of accessibility when it comes to this. For school year 2025-2026, we have more than 27 million learners in our schools. Climate change is here and we have already accepted it. And definitely, it's really honing the minds and calling all of these learners to action for us to be able to go above all of these challenges. We will continue to tackle climate change. We will continue to work together with our Filipino friends to tackle climate change. Layunin ng Pangulo na magkaroon ng agresibong aksyon para sa ikabubuti ng edukasyon kung saan ito ay magdudulot ng pangmatagalang epekto para sa mga mag-aaral, guro at pamilyang Pilipino. Ang mga ganitong pagtitipon ay isang magandang pamamaraan ng maayos na pag-uugnayan ng bawat sektor para mapag-usapan at mabigyan ng pansin ang bawat suliranin.